Isa ka rin bang content creator pero sa feeling mo satisfied ka na sa phone mo? Kaya lang minsan may mga limitations talaga na hindi kaya gawin ng phone. Kahit nga bumili ka pa ng mansanas, at saka kahit nga bumili nga ako ng yung mirror sa likod ng mansanas, guys, naranasan ko na nagba-vlog ako. Kumukuha ako ng video, nakatalikod yung phone ko kasi nga maganda ang quality ng camera sa likod ng mga iPhone. Aminin natin maganda siya. Ha? Pero guys, na-try ko na while nagsiselfie ako, dahil nakailang retake na ako, ang haba-haba ng mga sinabi ko, ang haba-haba ng mga nilakad ko, wala pala akong na-record. Ha? Ibig sabihin, turn off pala yung pagkapindot ko na. Akala ko record. Yun guys, yung na-disappoint ako doon. Disappointing talaga yung ganong scenario. Kasi nga, napakahirap mag-retake. Lalo na kung mga nasa outdoor ka, mahirap mag-retake guys. So, yan yung mga limitations na nakikita ko lang dito sa paggamit ng mobile phone. At saka kahit nga dito sa iPhone ko na maganda naman talaga yung quality niya. At isa guys, kino-consider ko rin yung audio quality ng iPhone. Kaya nga bumili ako ng ng wireless microphone. Ayan bumili ako ng wireless na mic. Hindi naman ako sponsored pero galing ito kay TNW E37. Ayan maganda. Maganda siya yung guys, yung quality naman niya. Pero back to my main topic naghahanap talaga ako ng isang camera na mura lang at maganda siya pang outdoor kasi nga yung stability niya, yung video stability niya at yung microphone naman na yung ayoko pang bumili ng another microphone. Although na-try ko guys, gumagana naman yung microphone niya dito. Kaya lang as much as possible gusto kong i-maximize, i-utilize yung mga built-in features na yung microphone niya. So guys, yan yung nakikita nyo ngayon. Maganda naman. Tingnan nyo lang yung specs ng camera dito guys. Yung hindi lang naman niya kaya gawin, tulad ng ginagawa ko ngayon is naka-blurred yung background ko. At parang siya, yung may depth ng lens. Ayan So itatry ko guys sa kabila naman dito. Ayan So, pag turn on ko guys, dito lang, turn on. Ayan. Ayan yung turn on niya. So, sa likod din, nakikita ko sa screen sa likod, ano yung nakikita sa harap, pati mismo sa harap. Ito guys, yung sinasabi kong kaya niyang gawin. Kasi nga, pag nag-selfie ka, ayan nag-record ka sa harap, nakikita mo kasi yung mukha mo eh. Ayan Ayan Nakikita mo guys yung mukha mo. Kaya nga alam mo na na-align ka sa camera mo. Camera ng hawak mo. Ayan Ganyan. So kung nandito ka sa harap, ayan, maganda siya. So yun mga features na kayang gawin ng ganitong klaseng camera. Although ito hindi naman siya yung kabaguhan kasi mayroon ng Action 5, pero enough na siya doon sa mga hinahanap ko. Kasi ako na lang mag-adjust para sa kakayahan niya dito. Yung nakuha ko guys na camera is yung Adventure. Yung Adventure is may kasama na siyang ganito, yung selfie stick, yan Saka may kasama na siyang 3 battery. Yan. Saka yung charging hub. Yung dalawa, naka-plug pa naman, may battery pa. Yung isa, ginagamit ko. So, tingnan natin guys yung audio quality ng camera na to. Ayan Pipress ko lang dito para maging ayan. So, naka-video na tayo guys. So, nakarap ako ngayon dito gamit ang aking iPhone 13. Haharap naman ako dito. Gamit ko naman itong Action 4. Yan yung sinasabi kong limitations niya. Kaya niya kasi mag-selfie na wala na akong kailangan ng mirror. Nakikita ko sa harap. Hindi naman niya kayang gawin yung maggawa ng blurred dito sa likod ko. Unlike dito sa app Mansanas naman, kaya niyang gawin na mag-blurred. So balik ako dito sa Mansanas.
So ayan guys, yung mga nagagawa ni Mansanas, maganda naman pang portability, andyan na lahat. Pero minsan guys kasi pag undago ako, ginagamit ko yung camera ko, yung cellphone ko sa pag-take ng video, madali siyang malubat. Ayan, kumakain kasi ng talagang intense battery pag ginagamit mo yung camera guys. Lalo na kung gumagamit ka ng mga ano yung high FPS, frame per second na settings at saka naka 4K, talagang kumakain yan, kumukonsume niya ng napakataas na battery. So guys, yung kasama niya sa Action 4 to is meron siyang mga, ayan, basically kasama na ito yung kanyang, of course yung unit niya kasama na, yan, kasama na yung unit, tsaka kasama na rin yung cage. Guys, hindi naman siya metal, pero I think basta robust naman, matibay naman, hindi lang siya metal. Pero that's fine. Tsaka yung isang malaking karton, ito, yung isang malaking karton, kasama na to dito sa loob. Tsaka ito, magkahiwalay naman siya, itong dalawa. Magkahiwalay yan. Separate na plastic, separate na plastic. Yan. So, nandito yan sa loob ng box. Nasa loob niya ng box. Yan. Yung kasama pa niya guys dito sa box is yung charger. So, another screw, thumb screw. Tapos isang para sa helmet guys. Tapos isang yun yung parang clip na rin, magnetic clip. Yan. So maganda guys yung yung camera na to. So far nagamit ko naman, yung video quality niya maganda, lalo na kung ano talaga yung nasa labas maliwanag. Maganda yung quality niya guys. Very vivid. Hindi kasi ako professional na videographer, pero pag sa mata ko mas vivid yung color, yun lang kasi ako na-impress. So guys, I think that's all for today's video, and I hope na meron na kayong natutunan, meron kayong napulot. Kung bago ka pa lang sa video to, subaybayan nyo ako sa mga upcoming mga vlog ko. At least masamahan nyo ko, iba-vlog ko yung mga other mga pupuntahan ko gamit itong action camera ko from DJI Action 4. Okay? Pa-subscribe na lang guys, pahit ng notification bell na rin para ma-update kita sa mga hindi ko nagustuhan or nagustuhan dito kay DJI Action 4.